Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Sarhana, ang iyong magiging guro sa araw na ito. Bago ang lahat, Ginoo, pangunahan mo ang ating panalangin. Maraming salamat. Bago kayo umupo ay pakiayos ang hanin ng upuan at pakipulot na rin ang mga basurang nakakalat. Class, may lumiban ba ngayon? Magaling kung wala. Bago ang lahat ay narito ang ating layunin para sa araw na ito. Ito ang inaasahan nating matamo sa pagtatapos ng ating talakayan. Una ay natutukoy ang tatlong uri ng pang-uri. Pangalawa, nagagamit ang mga pang-uri sa pagbuo ng makabuluhang pangungusap. Pangatlo, nahihahambing ang pagkakaiba at pagkakatulad ng uri ng pang-uri gamit ang butterfly chart. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng isang laro. At ang larong ito ay tatawagin natin na Sino Ako? Ako ay maglalarawan ng isang bagay o tao. At kapag alam ninyo na ang sagot, ay itaas lamang ang kanang kamay. Okay, simulan na natin. Para sa una ay, ako ay matamis at kulay pula, sino ako? O ikaw, binibining araw? Tama, ang sagot ay mansanas. Bigyan natin ng 3 bagsak. Para naman sa pangalawa, ako ay masipag gumagawa ng gawaing bahay, sino ako? O ikaw, binibining maulap? Tama, ang iyong sagot ay nanay. Bigyan natin ng 3 bagsak. Para naman sa pangatlo ay, ako ay bilog, makintab at kulay dilaw, sino ako? Okay, binibining gusal? Tama, ang iyong sagot ay araw. Bigyan natin ng 3 bagsak. Ngayong class, base sa ating inilarawan kanina, ano kaya ang magiging paksa natin ngayong araw? Binibining, tungkat, tama. Ang ating magiging paksa ngayong araw ay tungkol sa uri ng pang-uri. Bago tayo dadako sa ating formal na talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Ang klaseng ito ay papangkatin ko sa 2. Ito ang magsisilbing unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Pagbilang ko ng 5, dapat nakabuo na kayo ng bilog. 1, 2, 3, 4, 5. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng tagta-3 flag. Kung sa tingin nyo ito ang tamang sagot, ay itaas lamang. Maliwanag ba? Ngunit bago ang lahat ay may inihanda akong chart na kung saan ito ang para sa unang pangkat at ito naman ang para sa pangalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay may nakalaan na 5 puntos. At kapag tama ang sagot ng bawat pangkat ay may karagdagang 5 puntos. At kapag nag-ingay naman ay tatanggalin ko ang nakalaang puntos. Maliwanag ba, class? Simulan na natin. Una, si Ana ay matalino. Unang pangkat, ano ang inyong sagot? Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Tama! Ang tamang sagot ay panlarawan. Ngunit bago yan ay alamin natin ang kahulugan ng panlarawan. At ang karagdagang puntos ay para sa unang pangkat. Basahin muna natin ang kahulugan ng panlarawan. Ang pang-uring panlarawan ay tumutukoy sa mga salitang naglalarawan sa katangian o kaanyuan ng tao, bagay, hayop o pangyayari. Ang panlarawan ay salitang naglalarawan ng pangalan o panghalip. Ipinapakita nito ang anyo, laki, kulay, damdamin o katangian. Halimbawa na lang, ang suot kong hijab ay kulay itim. Inilalarawan ko dito na ang aking suot na hijab ay kulay itim. Maliwanag ba, class?
Okay, dadako naman tayo sa pangalawa. Para sa pangalawa ay may 3 aso si Lito. Okay, pangalawang pangkat, ano ang inyong sagot? Tingnan nga natin kung tama ba ang inyong sagot. Tama! Ang sagot ay pambilang. Ngunit bago yan, ay alamin muna natin ang kahulugan ng pambilang. At ang may puntos ay ang pangalawang pangkat. Basahin muna natin ang kahulugan ng pambilang. Ang pambilang ay tumutukoy sa mga salitang nagsasabi ng dami o bilang ng pangalan o panghalip. Ang salitang pambilang ay ginagamit upang ipakita ang dami o bilang ng panghalip o pangalan. Halimbawa na lang sa sinabi ko kanina na si Lito ay may 3 aso. Ang 3 ay tumutukoy sa bilang o dami. Maliwanag ba, class? Okay. Para sa panghuli ay ang Pilipinong guro ay masipag. Okay, unang pangkat. Pakiayos ang inyong flag. Ano ang inyong sagot? Okay, tingnan nga natin kung tama. Tama, ang sagot ninyo ay pantangi. Narito ang kahulugan. Basahin natin ng sabay-sabay. Ang pantangi ay tumutukoy sa mga salitang nagbibigay ng tiyak na pinagmulan, lahi o bansa ng tao, hayop o bagay. Ang nakakuha ng karagdagang puntos ay ang unang pangkat. Ang pantangi ay uri ng pangalan na tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at nagsisimula ito sa malaking titik. Maliwanag ba, class? May mga katanungan pa ba? Okay, wala na. Naintindihan na. Ngayon, class, batid kong marami kayong natutunan sa ating paksang tinalakay ngayong araw. Ngayon, class, may inihanda ako 2 tanong na kung saan ay bubunot ako ng 2 pangalan dito sa kahon. At ang unang tanong ay, ano-ano ang 3 uri ng pang-uri? Ano-ano ang 3 uri ng pang-uri? At ang sasagot ay si Binibining Sayari. Ano ang iyong sagot, Binibining Sayari? Tama! Ang sagot ay pambilang, pantangi, at pandarawan. Para naman sa pangalawang tanong ay, paano mo malalaman kung anong uri ng pang-uri ang ginamit sa isang pangungusap? Paano mo malalaman kung anong uri ng pang-uri ang ginagamit sa isang pangungusap? At ang sasagot ay si Binibining Hasim. Ano ang iyong sagot, Binibining Hasim? Okay. Magaling. Bigyan natin ng 3 bagsak. Malalaman natin ito sa pamamagitan ng salitang ginamit kung ito ba ay naglalarawan o nagsasaad ng mga bilang. Ngayong class ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain na kung saan narito ang ating panuto. Class, basahin ng sabay-sabay. Gamit ang butterfly chart, pumili ng 2 uri ng pang-uri mula sa ating tinalakay. Ihambing ang mga ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng kanilang pagkakatulad sa gitna at pagkakaiba naman sa magkabilang pakpak ng chart. Dito nyo ilalagay ang inyong mga kasagutan. Maliwanag ba, class? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto.
magsimula na. Ngayong class ay tapos na ang inyong 5 minuto. Unang pangkat, maaari na kayong magsimula. Magaling, bigyan natin ng 5 bagsak ang unang pangkat. Ngayon naman ay ang pangalawang pangkat. Magaling, bigyan din natin ng 5 bagsak ang pangalawang pangkat. Ngayong class ay batid kong marami kayong naunawaan sa ating mga tinalakay. Para sa ating huling gawain ay kumuha lamang ng 1-4 na papel at sagutin ang mga sumusunod. Narito ang ating panuto. Basahin ng sabay-sabay. Panuto, basahin ng mabuti ang bawat pang-uri sa hanay E. Itambal ito sa tamang uri ng pang-uri sa hanay B. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Maliwanag ba, class? Okay, simulan na natin. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin ang mga ito. Class, tapos na ang inyong 5 minuto, maaari nyo nang ipasa sa akin ang inyong mga papel. Ngayong class ay para sa inyong takdang aralin ay gumawa ng 5 pangungusap na nagpapakita ng paggamit ng 3 uri ng pang-uri: panlarawan, pambilang, at pantangi. Gumawa ng 5 pangungusap na nagpapakita ng paggamit ng 3 uri ng pang-uri: panlarawan, pambilang, at pantangi. At yun lamang para sa araw na ito. Paalam, class!